Eto po, meron pong babala itong si Senador Rodante Marcoleta po makabida, no? Dito ho sa mga sangkot sa controversial host na flood control projects po mga kabida, no po, no? Kung mapapatunayan daw ano ng Blue Ribbon Committee na nagkaroon po talaga ng korupsyon dito, ano? Lalong-lalo na po pag mapapatunayan po ng Blue Ribbon Committee na nagkaroon po ng ghost projects po makabida, no, sa flood control, talagang pananagutin daw nila ito hong mga sangkot po dito, ano, mula sa contractor, mga opisyal po ng DPWH, at maging dito ho sa mga politiko po, ano, mga kabida. Hindi po spare dito, ano, ito hong Commission on Audit po mga kabida, ano po. Ito, pakinggan muna natin ito hong balitaktakan po, ano, nina Senator Rodante Marcoleta at yung dalawa pong mga anchors po, ano, ng Net25, at ito po ay kinuha po, ano, ng ang balita ngayon. Narito po. Kaya kinakailangan maipakita natin, lalong-lalo na kung talagang may lalabas nila, na talagang meron na tayong listahan ng mga ghost projects, may admission na sila. Gusto kong makita, para doon pa lang, papanagutin na natin kung sino may kasalanan. Kasi ghost ito eh. Totoo po. Ghost ito, hindi po pwedeng walang managot dito. Yung ghost yan, talagang walang kano. Yung mabuti-buti pa yung substandard, at least medyo mababawi mo na konti. Well, may nakita ang tao, pero yung talagang totally ghost, yung 55, talagang, yun, grabe sen, walang kapatawaran siguro yun. Kaya nga, yun lang. Kaya yun lang makakita tayo ng mga, palagay mo may 10 ghost projects tayong nakita. Palagay mo lang, ano? Doon pa lamang, ay meron na tayong may lalatag ng mga bagay-bagay para sa ganun, ay yung nasayang na pera, magkaroon naman ng kapupuntahan. Kung naman, unang-una, siyempre susuriin natin, sino-sino ba ang nasa likod ng ghost projects na yan? Kailangan, sino yung contractor, sino yung kasabwat ng mga opisyalis ng DPWH, at kung may kinalaman yung mga politiko sa likod niyan, may pananagutan po sila. At kinakailangan may mangyari na. Yan, opo, sen. At ang tanong pa na dyan, may chance ba kahit paano, sen, makabawi man lang ng pera sa mga yumaman dyan? Kung talagang ghost? Opo. Ito nga, halimbawa, napatunayan natin ghost. O di wala na tayong debate tungkol dyan. Opo, yan, halimbawa, O ano ang kinakailangan dyan? Ibalik po ninyo yung pera sa bayan, di ba? Pwede ko magawin yun. Kasi nagastos na namin, wala na ho yung pera eh. Bakit? Wala ka na bang pera para ibalik mo yun? Hindi ko naman sinasabi yung perang meron ka, ibabalik mo yan. Ayun. Ibabalik mo yan. Merong mga banding companies na nag-post ng performance band yan. Ayun, insurance. Di ba? Kung halimbawa yung COA, paano mo napirmahan niya na completed ang project? Ghost pala. Hindi ba mananagot kung sino man yung, hanggang saan na nga abutan sa mga auditor na yan? Opo. Kasi pumirma kayong lahat eh. Pinatunayan ninyo, sinertify ninyo unang-una, merong certification of completion. Sino lahat ang opisyal ng DPWH ang pumirma niyan na pinaglulukon nyo ang taong bayan? Ikaw, may kasangkot ka pa rin, pumirma ka pa dyan. Di ba? Sino ang politiko na kasangkot dyan? Kailangan, dito pa lang. Kung halimbawa, yung mga mapatunayan na nandyan at kasama pa sa DPWS, kinakailangan nyo nang tanggalin. Outright, tanggalin nyo na without prejudice to criminal or civil or administrative prosecution. Di ba? Kayo naman contractors na napakasangkapan dyan, ibalik po nyo yung pera. Ibalik po ninyo. Ayun. May babalik. Yun, yung siguro. Hindi mo ibabalik? Kung sabihin wala na ho eh. Di kukunin ko lahat yung ano mo. Lahat, yung mga mamahalin sa sakyan, gano'n. Kukunin ko lahat yung pag-aari mo para itapat doon sa ginawa ninyong pandili lang sa tao. Pwede ba i-sheriff yun, sen? Kunin mo mga gano'n? Para nga madali tayo. Kung gusto mo, ganito na lang, ha? Hindi mo na kita ipo-prosecute, ibalik mo. Anong katapat nito? Yung pong 4 na pong sasakyan po na mamahalin, pati po yung bahay ko, inyo na po. Ibenta po ninyo para maibalik po. Okay, pumirma ka rito. Bid ako doon sa isang sasakyan. Paborito ko yun. Ganda nung isa. Ang ganda nung isa. Ibabara natin sa baha. Di ba? Opo. Merong indemnification. Nawalan tayo eh. Indemnify mo. Yan. So meron ka civil liability. Sige, prosecution wala na. Halimbawa, gamitin natin silang state witness. Sir, pwedeng state witness sila? Sir, pwede po ba? Meron ganong klaseng pamamaraan eh. Okay. Sir, pwede po ba na wala na po kami criminal liability? Kasi royalty lang naman po ako dyan eh. Ibalik na lamang po namin. Ibabalik nyo. Sige, balik. Pero itong mga empleyado na tanggal lahat yan. Pero meron kayong pananagutan sa batas. Kasi baka maging katyonel, sen. Naku, sen, Jen, Nelson, royalty lang po kami dyan, 5% lang po kami. Ang pagitan ng malaki, kahit na 5 centimos lang yun, pumayag ka na ayun. Kasangkot ka dyan eh. Hindi nyo may palalabas yung multo na project na yan kung hindi ka sumapsaw dyan. Kaya nyo napalitaw na may project kahit wala dahil magkakasabwat kayo. Tigil-tigilan nyo na. Naku po, babala po yun, ano, mga kabida. Okay?
kukumpiskahin daw niya ito hong mga ari-arian po ng mga contractors, ano, kung wala ho silang maibigay po na bayad doon po sa binayad po sa kanila sa mga proyekto po mga kabida, no? Lalong-lalo na po kung ghost projects po yon. Alright? Now, kung meron po siyang pera o meron po silang pera, maganda po yon, ibalik po nila. Pero kung wala, yung mga ari-arian po nila, no, mga kabida. May nabanggit nga siya dito ito hong 4 na pong mga luxury vehicles po, no? Although wala ko siyang pinangalanan po mga kabida, pero parang meron po siyang pinatutungkulan ho dito, ano po. Okay? Kung mapapatunayan po nila, no, na talagang sangkot po sila dito ho sa corruption po, ano, sa flood control projects po ng DPWH po mga kabida, no. Sinabi din ni Marcoleta, no, na hindi po spare dito ang mga opisyal po ng DP at Commission on Audit, ano? Okay? Lalong-lalo na po dito ho sa mga pumirma po mga kabida sa Certificate of Completion, ano po. Ganito kasi 'yon, ano? Bago ho may turnover ito hong mga projects na ito mga kabida, kung meron pong mga projects, ano po, no? Pipirmahan po 'yan ng opisyal po ng DPWH kung sino man yung tatanggap po doon, ano? Pati yung mga opisyal po ng Commission on Audit, ano, mga kabida, yung Certificate of Completion. At yung Certificate of Completion ay ihahanda po yan mga kabida ng kontraktor. Ngayon, pag malalaman po, mapatunayan po ng Blue Ribbon Committee, ano, na pinirmahan ito hong Certificate of Completion, kahit na po wala hong nakitang proyekto po mga kabida, patay kang bata ka po, no? Okay? Kaso yung aabutin mo po, ano, mga kabida. Bakit pinirmahan mo yan? Na wala pong proyekto. Ghost po yung project, ano? O yun yung matindi po doon, ano? Mga kabida. Alright? Dito naman po sa mga politiko, parang hindi ho magpapatawad ho dito si Senador Marcoleta po dito mga kabida, ano? Kung sakali hong mapapatunayan po sa investigasyon po nila, ano po? Na sangkot ito hong mga politiko. Okay? Ito hong sinasabi po nilang mga kongresista daw, mga kabida. Yun yung aabangan po natin sa susunod po ng mga pagdinig ho ng Senado. Kasi pasilip lang po yung sinabi po ni Senador Marcoleta, ano, na posibleng mangyari po, mga kabida. Okay? Kasi nung unang pagdinig, may sumabog na po, ano? Okay? Nagpasabog na po. Ito hong si Senador Marcoleta. At inamin nga ni Secretary Manuel Bunuan na meron pong ghost projects, ano? Mga kabida, ano po? At nabanggit po niya yung Bulacan po dito. Ang tanong, ilan pa kayang mga ghost projects ang nagkaroon po ito hong DPWH, mga kabida, sa ibang bahagi po ng Pilipinas, ano? Alam naman po natin, napakarami ito hong flood control projects, ano? Kung susundan lang po natin, ito hong sinabi po ni Pangulong Marcos during his State of the Nation address na nasa 5,500 na mga flood control projects, ano, sa buong Pilipinas. Ilan po dito ang ghost projects po, ano, mga kabida. Isang lugar pa lang yung nailatag po, ano, mga kabida. Ilan pa yung mga ghost projects po, ano, out of 5,500. Okay? Yun yung dapat abangan at aalamin po mga kabida, no, ng Blue Ribbon Committee. Ang masakit lang po dito, ano, kasi pera po ng taong bayan ito mga kabida, no. Hindi ho tayo nag-uusap po, ano, ng sintimo dito, ano. We are not talking about thousands of pesos. We are not talking of millions of pesos here. We are talking about billions of pesos here, mga kabida. Binilyon yung pinag-usapan po natin dito, ano? At napakalaking pera na yon. Napakalaking bagay na po para sa mga kababayan po natin, ano? Na mapunta sa kanila yung mga proyekto at programa po ng gobyerno. Pero doon po na punta sa mga bulsa po ng mga walang kaluluwang mga politiko, walang mga kaluluwang mga individual, ano, mga kabida. Diba? Napakasakit po yun. Ang mga tao po, o ang taong bayan, umaasa po sa mga leaders po natin na gagampanan po nila ito hong kanila pong trabaho, ano? Okay? Proprotektahan po nila ito hong pera na binayad po nila sa pamamagitan po ng buwis. Pero ano nangyari po mga kabida? Iilan lang po yung nakakabenepisyo dito, ano? Okay? See? Laganap yung korupsyon sa Pilipinas.
mga kabida, no? At sa palagay ko po, parang hindi na ata ito masusolve. Okay? Hindi na po masasawata ito, mga kabida. Habang umandar yung araw, buwan, taon, mas lalo hong lumala ito hong corruption po ngayon, ano? Dito sa Pilipinas, ano? Mga kabida. Kaya nga, marami hong nagtatanong kung masusolve pa ba ito, ano? Masawata pa ba itong corruption dito ho sa Pilipinas? Para hong malapit na pong bumitaw itong mga Pilipino, mga kabida, no? Dito sa nangyayari po sa Pilipinas. Yun yung masakit, mga kabida, no? Kasi sa mga nangyayari ngayon, ano, we are not talking here of the current Filipinos, ano? Yung mga Pilipino ngayon. Okay? We are talking here of the future of our children. Ano na kayang mangyayari po, ano, sa kanila? Kung patuloy po itong walang humpay na pangungurakot po, ano, mga kabida, sa kaban po ng bayan. Alright? Yun yung dapat po nating bigyan po ng halaga, ano? Lalong-lalo na po sa mga leaders po natin. Kasi during the election period, nangako po kayo, ano, sa mga tao na gagampanan po ninyo ang inyong trabaho. Hindi po nyo bibiguin ang mga tao na pumili po sa inyo, ano? Okay, paglilingkuran po ninyo ang taong bayan, ano po? Pero kung ganun lang po yun, mga kabida, binabalahura po ninyo, ano? Binabalahura po ninyo, ano? Ang tiwala po ng taong bayan po sa inyo. Umalis na lang po kayo, ano? Mag-resign na lang po kayo. Kaysa mas malaki pa po yung kasalanan po ninyo, mga kabida, no? Sa taong bayan. So abangan po natin ito hong investigasyon po ng Blue Ribbon Committee, ano? At parang exciting po itong bawat investigation po nila, ano, mga kabida. Bawat session po, ano, sa kanilang investigasyon. Okay? So yun yung abangan po natin. Okay? So para po sa inyo, ano po ang inyong pananaw at opinion ho dito? Ano? Please comment down. Sa mga hindi pa po subscriber sa aking channel, please subscribe. Just click the subscribe button, click the notification bell, click all para updated po kayo, mga kabida, sa aking mga posts.